Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Jeril Harold Respicio matapos itong manawagan ng revolusyon laban sa gobyerno. Naglabas na rin ng sagbina ang NBI laban sa Vice Alcalde para pasagutin sa mga paratang laban sa kanya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali, nagtugo na kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang CICC kasama na ang Presidential Communications Office para makasuhan na nga itong isang abogado at vice mayor na nanghihikayat ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Nanawagan din sila sa ating mga kababayan na maging maingat sa mga pagpo-post sa social media dahil seryoso daw sila sa kanilang kampanyang mapanagot ang nanghihikayat ng destabilisasyon sa gobyerno. Nagsampa na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng mga kasong kriminal at administratibo sa National Bureau of Investigation o NBI laban kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Attorney Jeril Harold Respicio dahil sa umano'y mga seditious remarks na ipinost sa social media. Inihain ng reklamo ngayong Biyernes ng mga opisyal ng CICC at Presidential Communications Office sa pamamagitan ng complaint affidavit na isinampa sa NBI. Ayon sa NBI, maaaring maharap si Respicio sa mga kasong inciting to sedition, inciting to rebellion at unlawful means of publication kapag nakita ang probable cause. Maglalabas din ng NBI ng sampina para sagutin ng Vice Alcalde makaparatang laban sa kanya habang isinasagawa ang case build-up. Pagkatapos ng investigasyon, isusumite nila mga matutuklasan sa Department of Justice o DOJ para sa kaukulang aksyon. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, bahagi ang kaso sa patuloy nilang monitoring sa mga online content na maaaring mag-udyok ng karahasan o political unrest. Iginit pa ni Paraiso na hindi layunin ng reklamo na sikili ng malayang pamamahayag, kundi tugunan ang mga pahayag na umano'y lumalampas na sa itinakda ng batas. Would now monitor yung mga behavior online po, lalong-lalo na ho yung mga utterances at saka yung mga pag-uudyok sa mga kababayan natin na mag-take up ng arms at mag-udyok ng damdamin nating kababayan na magalit sa ating pamahalaan at gumawa ng karahasan. Dagdag pa ng opisyal, hindi nila layunin na supili ng malayang pagpapahayag ng mga Pilipino sa social media. May hangganan anya ang press freedom at maaari na itong maging paglabag sa batas kapag lumagpas na sa malayang opinyon at nag-uudyok na ng kaguluhan o paglabag sa batas. Uulitin ho namin, hindi ito hakbang para sikilin ang malayang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pamamahayag at paglalabas na sa loobin. Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin. Binanggit naman ni NBI Director Melvin Matibag ang ilang palitan ng mensahe umano sa pagitan ni Respicio at mga netizen kaugnay ng usapin tungkol sa revolusyon kung nabibigo na ang konstitusyon. Iginit pa ng NBI na hindi maaaring gamitin ang karapatan sa malayang pagpapahayag bilang dahilan para lumabag sa batas. May mga limitasyon na nilang freedom of expression lalo na kung nagiging daan na ito ng paglabag sa batas o pag-uudyok na ng kaguluhan. And I have to reiterate, this is not, sabihin na naman, we are curtailing freedom of expression. Tandaan po natin, lahat po ng ating karapatan may katumbas po na responsibilidad. At pag yung karapatan ay lumalabag na sa batas, ito ay hindi na karapatan. Ito ay pang-aabuso na at paglabag sa batas. Sagot naman ni Respicio sa isinampa sa kanyang kaso sa NBI. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, pare! Director Matibag.
Samantala, Ali, nagpaalala naman ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media. Inikayat nila yung mga netizen na mag-ingat sa mga nababasa, napapanood at ibinabahagi sa mga platform tulad nga ng Facebook o Meta at TikTok. Ayon sa PCO, mas mahalagang maging responsable hindi lang sa pag-like, pag-view at pag-share ng mga nilalaman online kundi pati na rin sa mga ipinopost sa social media. Ali. Okay, maraming salamat. Erlo Bringas, nag-uulat live.